Magandang gabi po sa kanilang lahat, mga minamahal. Narito po muli yung kapatid, Brother Rom Salcedo, na mabati sa inyo ng magandang gabi. Tayo po ay nagpapatuloy sa ating sinasagawang pag-aaral sa salita ng Diyos. Sa kalooban ng mga Pinoon, ito po ay ginagawa natin araw-araw mula Lunes hanggang Linggo sa ganap na alas 7 ng gabi hanggang alas 7:30. Mga kalating oras na siguro tayo dito, mga minamahal. Medyo maikli ang ating oras para sa pag-aaral. Pero sikapin po natin na madala natin to sa buong kapayagan na maunawaan po ng lahat. Ginagawa po natin to sapat sa maniwala kayo sa hindi, nararamdaman ko po na talagang nalalapit na ang pagdating ng mga panahon. Sapagkat tayo nasa mahuling araw na, sabi sa Biblia, in the last days, perilous time shall come, and man shall be lovers of their own selves. Ang mga tao raw magiging may biging sarili, malulupit, mabagsik, magnanakaw, lahat ng klaseng kasalanan, lahat ng klaseng kasamaan, gagawin na. Wala ka nang makikitang pag-ibig na nagari sa kanilang mga puso. At higit sa lahat, lalaganap ang kasakiman, sasalapi at kapangyarihan. Kitang-kita natin ito ngayon, mga minamahal. Katunayan, sa loob ng isang linggo, tuloy-tuloy ang paglubog ng mga kalsada, mga pagbaha, at wala tayong makikitang flood control sa pagtalos lahat ng daan sa Metro Manila at maging sa iba't ibang panig ng kapuluan, lubog sa tubig. Ibig sabihin, walang flood control. Pero, mind you, milyon, bilyon ang ginagamit ng gobyerno sa flood control. Pero, ibinubursa lang ng mga masamang opisyal ng gobyerno, wala silang abag sa mga tao. Nagbabayad tayo ng buwis, pagkatapos, binubulsa lang nila kung may magawang flood control project sa mga mahinang materyales at karamihan mga ghost project pa. Ibig sabihin, kumukubra ng salapi ng bayan, pero walang kwan. Wala kang makikitang flood control project. Mga ghost project makikita mo. Kaya dito mga minamahal, talagang pasamaan ng pasamaan tao. Kaya ito, ginagawa natin to para matiyak ang kaligtasan ng mga tao. Ngayon, mapupuna po niyo mga minamahal. Bakit parating ang pinapaksa ko yung mga hidwang panampalataya, yung mga false religion, mga kulto, mga hindi nagsasabi ng katotohanan? Kasi po, maliwanag sinasabi sa Biblia na isang kaluluwa lamang ang madala mo sa malapanon at magkaroon ng kaligtasan. Ang lahat ng buwan ng langit sa kalangitan ay nagpapalakpakan sa matinding kagalakan. Tuwang-tuwa sila, sabat meron isang kaluluwa na naligtas. Paano ngayon? Isang kaluluwa maligtas, tapos milyong mga tao naman ang napapamak dahil sa kagawa ng mga false religion. Ang mga sekta na katulad ng Iglesia ni Cristo, milyong kaluluwa nakakalat sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Mga Saksi ni Jehovah, milyong kaluluwa napapamak, nakakalat sa buong mundo. Mga Muslim sa kanilang Islam religion, bilyong Muslim napapamak mga kaluluwa dahil sa reliyon. At dito, papaksayin natin ngayon ang tunay na kaligtasan. Malalaman natin sa gabing ito kung sino ang mga anak ng Diyos at kung sino ang mga anak ng Diablo. Kung sino ang mga men of God at sino ang mga pastor, ministro na antikristo. Malalaman po natin ngayong gabi ito. Kaya ihanda po nyo yung pakinig at sana po mga minamahal, meron po akong mag-iusap sa inyo. Yung mga miyembro ng mga kultong ito, Iglesia ni Cristo, Saksi ni Jehovah, Muslim, Islam religion, mga Mormon, iba-iba pang mga reliyon na nagtatakwil sa pagkadiyos ng mga Banal Kristo, sila po ay mapapahamak.
yung mga miyembro mapapamak. Kung hindi kayo makikinig sa katotohanan, sa pakinig nyo ng salita ng katotohanan magpapalaya sa inyo. Sapagkat ang sabi dito, ang mga mata ng paunawa, mga kaisipan ng mga tao, binulag ng Diablo, ng Satanas, para mailigaw sila sa tunay ng panampalataya. Kaya sana mga minamahal, huwag kayong magagalit sa akin sapat ang gawain to ng mahal panahon para sa inyo. Para sa inyo ng mga naging miyembro ng mga magdarayang reliyon, sekta ng panampalataya, mga hindi panampalataya. Napunta kayo dyan sa kalagayan na pinagbabawal nga sa pagbasa ng Biblia dahil pag nagbasa kayo ng Biblia, baka makita nyo katotohanan, lumayas kayo sa kanila. Kaya dito, magbasa kayo ng Biblia. Huwag kayong makinig lang sa akin, kundi magbasa talaga kayo ng Biblia. At bago kayo magbasa, manalangin kayo na ituro sa inyo ang katotohanan. At isang katotohanan lang sa Biblia. The center of all Scripture is none other than the Lord Jesus Christ. Sabi ng mahal pa ng Kristo, search the Scriptures, for in them you think that you have an eternal life, and there they will testify of me. Saliksikin nyo ang buong kasulatan. Sapat iniisip nyo na magkakaroon kayo ng buhay na walang gan, at ang Biblia, from the Old Testament and the New Testament, testifies of me. Sabi ni Apostol John, the Bible, the Scriptures was written for you to know who the Lord Jesus Christ is, the Savior of the world. Kaya malaga ito mga minamahal. Walang ibang pangalan binigyan ng Diyos sa mga tao sa buong mundo, kundi pangalan lang ng Panginoon Kristo, pangalan makapagliligtas. Paano kayo maliligtas ng pangalan? Yan. Kung tinatakwil ninyo ang kanyang tunay na kalagayan. Kaya dito, ulit-ulit ko sinasabi, ang Panginoon Kristo ay tunay na Diyos at tunay na tao. Bakit tunay na tao? Kasi wala pa ang tao, nandun na ang tao sa langit. At tayo, nilikha tayo ayon sa sariling larawan, wangin sa tayo, sa yung tao. Hindi tayo nilikha sa anyo ng hayop, sa anyo ng isda, sa anyo ng ibon. Hindi tayo doon nilikha. Nilikha tayo sa anyo ng Diyos. Ano anyo ng Diyos? Tao. Kaya, nagsasabi pa ng Kristo, tao lamang at hindi Diyos, maling-mali. Siya ang taong Diyos. Tayo ang taong lupa. Galing sa alamok. Pero ang taong Diyos, galing sa Diyos, galing sa Espiritu ng Diyos. The Word of God. Kaya mga minamahal, para gabayantahan natin ang mahal pa noon, sa ating sasawang pag-aral sa gabi ito, ganda po nyo ang puso sa pagkikinig, sapagat medyo masakit ang mga salita matatanggap mo ngayon, ng mga idong panampalataya. Pero mas maganda masaktan kayo, 21 ang magpapagaling sa inyo. Mahal pa noon, sa wasto, ay papayag ko po sa lahat ng mga kapatid ko. Ang katotohanan ay manasa. Sa mundong ito, mayroong dalawang tao, mayroong dalawang klase ng tao, may dalawang uri ng iglesia. Na dito, mahal pa noon, malalaman ng mga tao kung paano sila maligtas sa Diyos. Kaya kung maglagay ng salita ng karunungan sa ating ibig, buksan nyo rin po ba kasipan ng pangunawa ng ating minamahal mga kapatid na sa orto nakikinig sa akin sa mga tahanan sa pamagitan ng mga cellphones at aking sinasaway lahat mga demonyo ng mga dang, ng mga pagalindangan, mag-isip ng mga puso. Because out from them, even unbeliefs without right now, bind all the power of darkness. Ano yung the word of the Lord? In His mighty name I pray. Amen and amen. Hallelujah. Praise God. Praise God. From the reading of God's Word. Dito po sa 1 John chapter 2, chapter 3, beginning with verse 7.
Little children, let no man deceive you. He that doeth righteousness is righteous, even as he is righteous. He that committeth sin is of the devil, for the devil sinned from the beginning. For this purpose, the Son of God was manifested, that he might destroy the works of the devil. Whosoever is born of God doth not commit sin, for his sin remaineth in him. And he cannot sin because he is born of God. In this, the children of God are manifest, and the children of the devil. Whosoever doeth not righteousness is not of God, neither he that loveth not his brother. Ito po ang salita ng Diyos, isang mahal pa na magpapala sa kanyang banal na salita. Mga minamahal sa ating napakinggan, mayroong dalawang klase o uri ng tao na nakakalat ngayon sa buong mundo. Ang una ay yung mga anak ng Diyos. At ang pangalawa, mga anak ng Diablo. Kaya dito sa ating tatalakay paksa, alamin ninyo, malalaman nyo sa inyong sarili kung kayo ba ay kabilang sa mga anak ng Diyos o kabilang kayo sa mga anak ng Diablo. Malalaman ninyo yan. Pagkatapos ng ating sasawang pag-aral sa gabi ito, malalaman ninyo kung kayo ay kabilang sa mga anak ng Diyos o kabilang sa anak ng Diablo. Sabi sa John chapter 10 verse 10, the thief cometh not, but for to steal and to destroy. The thief, magnakaw. Sa Biblia, ang magnanakaw na tinutukoy dito, na naparito sa mundo, ay walang iba kundi si Satanas, ang Diablo. The thief, si Satanas, naparito sa mundo, para nakawin. Anong nanakawin niya sa atin? Ang ating pananampalataya sa Diyos. Nanakawin niya ang ating pananampalataya para ang ating paniniwala, pananampalataya, mapunta sa Kanya. Nanakawin niya mula sa Diyos ang ating pananampalataya. At ano pa? Para pag nanakaw na niya ang ating pananampalataya, napabilang ka na sa mga anak niya, papatayin ka na niya. Bakit kanya papatayin? Anak ka niya. Yun nga eh. Sapagkat gusto ni Satanas na makasiguro siya na ikaw na anak niya, huwag na makawala sa kanya. Baka makapakinig ka na ating Bible study, eh magbago ka pa ng isipan, lumipat ka sa Diyos. Natatap siya, kaya papatayin ka niya. Ano pa? To destroy. Satan came in order to steal our faith, to kill our bodies, and destroy our future. Wasakin ang ating kinabukasan, wasakin ang ating pamilya, wasakin ang lahat ng bagay na ating pangarap sa buhay. Yan ang trabaho ni Satanas. That is the role of Satan. Satan, the thief, cometh not but for to steal, to kill, and to destroy. And what about the Lord Jesus Christ? Sabi sa John chapter 10, verse 10 pa rin, the Lord said, I come in order to give you life and give it more abundantly. Ano sabi ng mahal pa ng Sufrito? Ako, naparito ako sa mundo upang bigyan ko kayo ng buhay at kasaganaan. Yung buhay na gustong patayin ni Satanas, gusto niyang maging buhay na walang sa piling niya. Ang gusto ni Satanas, paghirapin ka, para pag naghirap ka, maraming pagsubok, maraming problema, magalit ka sa Diyos. Lumipat ka sa Kanya. Sapagkat si Satanas nag-aalok ng kamunduan
kayamanan sa masamang paraan. At maraming paraan. Si Satanas para yumaman ka. Magnanakaw. Magnanakaw siya, nanakaw niya ang panampalataya mo sa Diyos. Ngayon, ang gagawin mo naman ay magnanakaw ka, tulad ng tatay mo na magnanakaw. Yung flood control project, bilyon-bilyon, mga biyaya na dapat na makamit ng mga tao na nakawin ng mga namumunos ng pamahalaan, nagkalat ang mga pulubi, nagkalat ang mga street children, nagkalat ang mga squatter, nagkalat ang lahat ng mga mahirap. Dahil puro magnanakaw, anak ni Satanas, ang mga tao nagnanakaw ng pera ng kaban ng bayan. Binubulsan nila, wala silang pag-ibig. Utos ng Diyos, magkaroon ka ng pag-ibig. Pag-ibig ba yung nanakawan mo ang mga tao? Pera, paghirapan ng mga tao? Kaya, ang gusto naman ito, yumaman, sumagana sa mabuting kaparanan ng mga anak ng Diyos. Beloved, I wish that above all things thou mayest prosper and be in health, even as thy soul is prospered. Yan ang sabi ng mahal pa noon. Gusto ko sumagana yung buhay at magkaroon ka ng mabuting kalusugan. Pangarap ng Diyos para sa atin. Sabi, it is God that giveth you wealth. Ang Diyos ang nagbibigay ng kayamanan sa atin, ng kahirapan kay Satanas, kasaganaan sa mahal pa noon. Kaya dito, naparito ang mahal pa noon sa Kristo para sa kinagawa ng Diablo to destroy the works of the devil. Sapagkat alam niya na ito ang sumisira sa kanyang mga anak. Ngayon, paano magagampanan ng mahal pa noon at ng demonyo ang kanilang mga papel? Ang mahal pa ng Hesus Kristo para bumuhay. Trabaho ni Satanas ang pumatay. Papaghirapin ka. Ngayon, paano ito mapapalaganap sa mundo? Sa pamagitan ng churches ng mga iglesia. Kaya dahil dito, ang mahal pa ng Hesus Kristo, nagtatag siya ng iglesia. Sabi sa Matthew chapter 16, nang usap ang mahal pa noon kay Pedro at sa mga alagad, sabi niya, upon this rock, I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Sabi ng mahal pa noon, sa batong to, sinong bato? Sa Biblia, ang malaking bato, ang mahal pa ng Hesus Kristo. Bakit malaking bato? Sapagkat ito'y batong buhay na hindi kayang sirain, hindi kayang wasakin, hindi kayang buuin. Sapagkat ito ay matibay na bato. Sabi ng mahal pa noon, sa bato ito, sa kanyang sarili, itatayo ko ang aking iglesia at ang kapangyarihan ng impyerno at ng demonyo hindi magtatagumpay sa iglesia na aking tatayo. Ito yung tinatawag na the Church of the Living God, the Church of Jesus Christ. Kaya dito mga minamahal, sa church nito, ang church, na binabanggit dito, hindi building. Hindi mga nakikita natin mga kapilya na malaki, mga katedral na malaki. Hindi yun ang church. Yun ay bahay-sambahan. Ang church na binabanggit dito ay ang mga tao na sumampalataya sa mahal pa ng Hesus Kristo. Naging miyembro ng Church of the Living God. Yun ang church, mga people. Kaya sabi sa Biblia, sumula si Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, sabi niya, the church who worship and knew God in their house, called to be saints. Sabi dito, sa mga taga-Korinto, sa mga kapatiran, kayo na mga sumampalataya sa mahal pa ng Hesus Kristo ay Church of the Living God, called to be saints. Mag-isa bahay nyo sa inyong sarili, pwede kayong manambahan doon. Iba yung bahay-sambahan na nakikita natin, mga kapilya, mga katedral, doon ang bahay-sambahan ng mga tao. Pero hindi sila ang church. Hindi, yung building doon, hindi church. Yun ay bahay-sambahan. Ang church na binabanggit, yung mga tao, mga believers of the Lord Jesus Christ. Kaya sabi dito,
sa mga iglesia ni Kristo, mga batihan kayo ng banal li. Binabati kayo sa mga iglesia ni Kristo. Ibig sabihin, ng mga iglesia ni Kristo, mga tao na sumasampalataya sa Panginoon Kristo. Yun ang iglesia ni Kristo. Pero, sabi sa Biblia, si Satanas, gumawa rin ng church niya. Church of Satan. Gumawa rin si Satanas ng Church of Satan. Pero sa kanyang paggawa ng Church of Satan, ay makikita natin na ito ay gumagawa na ngayon sa kanyang sariling kalooban. Babasahin natin. Dito sa aklat ng Galatia, nagsalita si Apostol Pablo. Sabi niya sa mga taga-Galatia, I marvel that you are soon removed from him that called you into the grace of Christ unto another gospel, which is not another, but there be some that trouble you and would pervert the gospel of Christ. But though we or an angel from heaven preach any other gospel unto you than that which we have preached unto you, let him be accursed. As we said before, so say I again, if any man preach any other gospel unto you than that you have received, let him be accursed. But I certify you, brethren, that the gospel which was preached of me is not of their man. For I neither receive it of man, neither was I taught it, but by the revelation of Jesus Christ. Ano sabi dito? Sumulat si Apostol Pablo sa mga taga-Galacia. Kasi, sa mga taga-Galacia, sa Israel ito. Sa Israel kasi, meron tinatawag na mother religion. Ang mother religion ito ay tinatawag na Judaism religion. Reliyon ng mga Hudyo, ng mga Eskriba, ng mga Pariseo. At ang reliyon ito ng mga Hudyo ang nakakalat sa buong Israel. At sa reliyon ito ng mga Hudyo, talaga sumusunod sila sa 10 utos ng Diyos. Nung mabasa nila, sabi doon, nagsalita ang Diyos, I am the Lord thy God, which brought thee out of the land of Egypt, out of the house of bondage. Thou shalt have no other gods before me. Ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa pagkalipin sa Alpay na Egypto. Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos liban sa akin. Ngayon, dito, talagang sumusunod dito ang mga Hudyo. Kanya lang, sinabi ng mahal ko na huwag kang magkakaroon ibang Diyos liban sa akin, ang alam na, yung Diyos na Espiritu. Because God is a Spirit. Walang nakakita sa Diyos. At naalaman to ng mga ninuno ng Israel, hindi nila nakita ang Diyos. Pero dito, mga minamahal, nang lumitaw ang mahal pa ng Kristo, gumawa ng mga himala, at nangaral ng salita ng Diyos, Jesus Christ preached the kingdom of God. Dito, sinabi ng mahal pa noon, na I am the Son of God. I am the Christ. Siyang propeta na sinabi ni Moses. Nagulat ang mga Hudyo. Aba, anak ng Diyos. Eh, Diyos ito. Nagpapakilala anak ng Diyos. Eh, di Diyos. Sapat alam ng mga Hudyo na kapag anak ng Diyos, ibig sabihin, Diyos siya. Pag anak ng tao, tao siya. Pag anak ng hayop, hayop siya. Ayaw nila marinig na ang Panginoon Kristo, anak ng Diyos, sabi ng mga Hudyo sa kanya, bagaman ikaw ay tao, nagpapakunwari kang Diyos. Dahil nga sabi niya, siya ang anak ng Diyos. Kaya dito, ang mga
ang mga Jewish religion, Judaism religion, nagkaroon ng katapat. Sapat, ang sabi ng mahal pa noon, I will build my church. Nagkaroon ng katapat ang Judaism religion. Ang naging katapat noon, yung Church of Christ, built by Christ. The gates of hell shall not prevail against it. At dito, para malaman na sila ay talagang kay Kristo, nagpapabautismo sa tubig. Sinimula ni Juan Bautista. At ang mahal pa noon ay nagpabautismo rin sa tubig. Bilang katunayan, na yung mga nilubog sa tubig, sa pangalan ng Diyos, ay kabilang sa Church of Christ. Kaya sabi nga ni Apostol Pedro, repent and be baptized, every one of you, for the remission of your sins, and you will receive the gift of the Holy Ghost. Ano sabi ni Apostol Pedro? Magpabautismo kayong lahat sa pangalan ng Kristo. Baptized in the name of Jesus Christ. For the remission of your sins, you will receive the gift of the Holy Ghost. Ibig sabihin, para ka mapabilang sa Church of Christ, kailan magpabautismo ka sa pangalan ni Jesus. Kabilang ka doon. Eh ngayon, dito sa mga taga-Galacia, nagalit si Apostol Pablo. Kasi marami dito, nasa Church of Christ na nagsilipat pa sa Judaism religion. Kaya sabi ni Apostol Pablo, kung may darating sa inyo na mga ngaral na ibang ebanghelyo na lima sa aming pinangangaral, sumpahin siya. Huwag niya tanggapin. Masumpa siya. Kaya dito, Latin Biakar, sabi ni Apostol Pablo, masumpa siya. Sapagkat sabi niya, ang aking pinangangaral, ebanghelyo ni Kristo. And the words that I'm preaching is not with enticing words of man's wisdom, but in the demonstration of the Spirit and of power, so that your faith should not stand in the wisdom of men, but in the power of God. Ang aking pinapangaral, hindi sa pamagitan ng mga rikit na salita ng mga pangusap upang yung panampalataya huwag masalig sa karunungan ng tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. For Christ is the wisdom and the power of God. Kaya dito makita natin, sabi ni Apostol Pablo, wala akong bang pinapangaral, kundi ang Panginoon Kristo na napako sa krus, tumubos sa ating mga kasalanan. At sabi niya, I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me, and the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave himself for me. Ako ay napako na kasama ni Kristo. At ang buhay na pinamumuhay ko ngayon, ay pinamumuhay ko sa anak ng Diyos na nagligtas sa akin at tumubos sa aking mga kasalanan. Ipinako na akong kasama ni Kristo. Kaya dito, ang mga kabilang sa Church of God, Church of the Living God, Church of Christ, ay tinawag na Kristiyano. Ang ginawa ni Apostol Pablo, lagi niya pinapangaral ng Panginoong Kristo at Christian, Christ. Kaya dito, nabuhay salitang Kristiyano. At ang mga Kristiyano, unang tinawag sa Antioch, sa pangalan ng Apostol Pablo. Ibig sabihin, kapag ikaw ay kabilang sa Church of Christ, ikaw ay tinatawag na Kristiyano. Sabi nga sa Christian, without Christ, I am nothing. Kaya dito mga minamahal, alam natin, nagkaroon ng dalawang labanan. Ngayon, ano ba ang katangian nung Church of Satan? Bakit nagkaroon ng Church of Satan? Dito sa dito sa 2 Corinthians chapter 11 verse 13 up to 15. Babasahin ko sa inyo. Ito, nagtayo si Satanas ng kanyang sariling iglesia. Nagkaroon siya ng mga mananampalataya sa kanya. Nagtayo siya ng mga false leader na kalaban ng Church of God. Sabi dito,
For such are false apostles, deceitful workers, transforming themselves into the apostles of Christ. And no marvel, for Satan himself is transformed into an angel of light. Therefore, it is no great thing if his ministers also be transformed as the ministers of righteousness, whose end shall be according to their works. Ano sabi dito ni Apostol Pablo patungkol sa mga sa church na tinayo ni Satan? Sabi dito, yung mga apostol ni Satanas ay mga false apostles, mga mandarayang manggagawa na ang kanilang sarili ay pinapalagay nila na sila yung mga apostol ni Kristo. At hindi naman katakataka ito, sabi ng Biblia. Sapat mismo si Satanas ay transform. Ibig sabihin ng transform ay nagpakunwari. Si Satanas ay nagpakunwari na anghel ng kaliwanagan. Kaya sabi dito, hindi katakataka na maging kanya mga ministro ay magpakunwari din sila na mga ministro ng katwiran. At ang kanilang kanto nga sa bandang uli ay sangayon sa kalmagawa. Yung mga church of Satan na itinayo ni Satanas, ang kanyang mga apostol ay mga nagpapakunwari, mga apostol sila ni Kristo. Mga tagasunod din sila ni Kristo. Ginagamit nila ang pangalan ni Kristo para madala mga tao. At ang sabi dito, hindi naman katakataka. Sapat si Satanas ay nagpapakunwari na anghel ng kaliwanagan. Ganon din ang kanyang mga ministro. Nagpapakunwari sila ng mga ministro ng katwiran ng Diyos. Yun ang sinasabi ko. Kaya merong mga iglesia ni Kristo na lumalabag sa Biblia. Ang kabilang sa Church of God na itinayo ng Panginoon Kristo, Church of Christ, ay mga miyembro na sumasampalataya ng Panginoon Kristo, ang Kristo, sumasampalataya ng Panginoon Kristo, siya ang anak ng Diyos, sumasampalataya na ang Panginoon Kristo ay Diyos. Nasa Church of God yan. Nasa mga born-again Christian yan. Nasa mga Pentecostal yan. Nasa mga church na ang paniniwala, panampalataya sa Panginoon Kristo lamang. The faith of Jesus Christ. Sabi, ang mga anak ng Diyos ay mabubuhay sa panampalataya sa Panginoon Kristo. Kaya dito mga minamahal, sabi dito, mag-ingat tayo. Dito sa 1 John chapter 4, beginning with verse 1. Sabi dito ni Apostolan, Beloved, believe not every spirit, but try the spirits whether they are of God, because many false prophets are gone out into the world. Hereby know ye, the Spirit of God. Every spirit, ito na, pakinggan niyo mga minamahal, every spirit that confesseth that Jesus Christ is come in the flesh is of God. And every spirit that confesseth not that Jesus Christ is come in the flesh is not of God. And this is that spirit of Antichrist, whereof ye have heard that it should come, and even now already is it in the world. Marami naman, malaga ito. Sabi dito ni Apostol Juan sa mga kabilang sa miyembro ng Church of God na sumasampalataya sa Panginoon Kristo. Sabi niya, mga kapatid, subukin niyo ang bawat spirito. Kung ang mga spiritong to ay sa Diyos o sa Diablo. Sapat maraming mga bula ang mga propeta, bula ang mga aral, ang nagkalat ngayon sa buong mundo.
Dito ay makikilala nyo ang tunay na Espiritu ng Diyos. Ang bawat kaluluwa, sino yung bawat kaluluwa? Tayo. Sabagat ang tao, kaluluwang buhay. Ikaw kapatid, nakikinig ngayon, isa kang kaluluwang buhay. Kaya sabi dito, ang bawat kaluluwa na sumasampalataya ng Panginoon Kristo ay naparitong nasa laman, siya ay sa Diyos. Subalit, ang bawat kaluluwa na hindi ipapayag na si Yesu Kristo ay naparitong nasa laman, siya ay sa demonyo sapagkat siya ay may espiritu ng Antikristo. The spirit of the Antichrist. Ngayon, ano ibig sabihin ng Biblia? Ano ibig sabihin ng postula na ang sino mang tao na hindi papayag na si Yesu Kristo ay naparitong nasa laman, hindi papayag, siya ay may espiritu ng Antikristo, siya ay anak ng Diablo. Pero ang mga magpapayag na si Yesu Kristo ay naparitong nasa laman, siya ay sa Diyos. At siya ay anak ng Diyos. Ano ibig sabihin mga minamahal? Ano yung nagpayag sa laman? Nagkatawang tao! Yun ang ibig sabihin. Si Yesu Kristo, nagpayag sa laman, si Yesu Kristo, nagkatawang tao. Kaya sa 1 Timothy chapter 3 verse 16, sabi doon ni Apostol Pablo, without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh, justified in the spirits, seen of angels, preached unto the Gentiles, believe it on in the world, receive it up into glory. That is the Lord Jesus Christ. God was manifest in the flesh. Ang Diyos nagpahayag sa laman. Si Yesu Kristo nagkatawang tao. It's the Word of God. Sabi sa Biblia, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The same was in the beginning with God. All things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. He was in the Word. But the world knew Him not. But as many as received Him, to them gave He the power, the authority to become the children of God. Those who believe in His name. At ang sabi sa John chapter 1 verse 14, and the flesh was made flesh and dwelt among us. Sabi nga alagad, we beheld His glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. At ang salita ng Diyos, na Diyos ay nagpayag sa laman, nagkatawang tao. Yun ang sinasabi dito. Ang sino mang tao na hindi magpapayag na si Yesu Kristo na paritong nasa laman, nagkatawang tao, siya ay may espiritu ng Antikristo, siya ay anak ng Diablo. Meron tayo ngayon marami. Yun hindi lang ba tayo nangangaral dito? Ang mga iglesia ni Kristo, sabi dito, ay itinatatwa pagka Diyos na mahal pa ng Kristo. Pag tinanong mo sila, pinapangaral nila, doktrina nila, pangunahing doktrina nila, si Yesu Kristo, tao lamang, hindi Diyos, hindi Diyos. Sa mga tuwid, kabilang siya sa Antikristo. Sabi hindi niya pinapayag na si Yesu Kristo na parito na salman. Si Yesu Kristo nagkatawang tao. Ang sabi nila, hindi Diyos. Tao lamang. Hindi ba naisip ng mga ministro ng iglesia ito, ministro ng mga Antikristo, na para kang maging tao, kailangan ang tatay mo ay tao. Ang nanay mo ay tao. Kaya ikaw na sinilang, tao ka. Pero mahal pa ng Kristo, meron ba siyang tatay? Meron ba siyang tatay? Wala, hindi niya tatay Jesus eh. Ang tatay niya ang Diyos, kaya nga tinawag siya anak ng Diyos eh. Sabi ni Maria, nang sabihin sa akin, mapalad ka Maria, sapagkat sa lahat ng babae sa mundo, ikaw ang pinili ng Diyos para maging ina ng kanyang anak. Sabi ni Maria, paano mangyayari ito? Ako'y dalaga. Ako'y birhen. Hindi pa ako nakakakilala ng lalaki. Ano sabi ng Anghel Gabriel? Ikaw ay lililiman ng kataas-taasan at ang magiging bunga ng iyong anak ay sa pamagitan ng Espiritu Santo
Kaya ang lalaking sisilang mo ay tatawaging anak ng kataas-taasan, anak ng Diyos. At ang ipapangalan sa kanya ay Jesus, sapat nililigtas niya ang bayan sa kanilang mga kasalanan. So maliwanag, anak ng Diyos, sapat ang tatay niya ang Diyos. At ano sabi niya? Ako at ang may isa. Ang lahat ng sama sa akin. Lahat ng sa akin sa Ama. Ako ang katawan ng Ama. Ang nagsasalita sa akin ang Ama. Hindi ako nagsasalita. Ang sinasalita ko, yung sasabihin ng Ama. Ako at ang may isa. Nagpaexist naman, nagkatawang tao siya. Sapat ang tao, ililigtas niya sa kanilang mga kasalanan. Tutubusin niya sa kanilang mga kasalanan. For without the shedding of blood, there is no remission for sins. Para matubos ang tao sa kasalanan, kailangan magbuhos ng dugo. Ang isang banal na tao, sapagkat walang taong banal, Diyos lamang ang banal, kaya siya nagkatawang tao. Tao sa una pa, kaya sabi dito, Christ was slain before the foundation of the world. Ang Panginoon sa Kristo, pinatay na bago mantalag ang sanlibutan. Sapat ang mahal pa ng Kristo sa kanyang pagiging omniscient, alam na niya mangyayari mula una hanggang uli. Kaya sabi, I am the Alpha and the Omega, the beginning and the ending, the first and the last. I am he that liveth and was dead, and behold, I am alive forevermore. I am the first and the last. Yun ang mahal pa ng Kristo. Kaya dito, mga minamahal, maliwanag sa ating pinag-aaralan. Ang mga iglesia ni Kristo, ang mga saksi ni Jehovah, at ang mga Islam imam, yung mga church leaders nito, na nangikayat ng maraming inosenteng tao para mapunta sa kanilang Church of Satan, huwag kayong magagalit, ginagamit ang pangalan ng mahal pa ng Kristo. Iglesia ni Kristo, ginagamit ang pangalan ng Yesu Kristo. At yung mga ministro, nagpapakunwaring mga taga-pangaral ng katwiran ng Diyos. At hindi katanga-tanga sapat si Satanas man, nagpapakunwari na angel ng kaliwanagan. Dinadaya ang mga tao. Nasasabi nila, sila sa Diyos din. Kinikilala rin lang pa ng Kristo. Kaya, ang Iglesia ni Kristo, kinikilala pa ng Kristo. Pero, ano ang doktrina? Si Kristo, tao lamang at ni Diyos. Kaya dito, hindi pinapayag ang, sabi, ang hindi nagpapayag na si Kristo na parito na salaman, nagkataong tao, siya ay may spirito ng Kristo. Kaya, ang mga ministro ng Iglesia ni Kristo, ang mga pastor, ng mga saksi ni Jehovah, at ang mga imam ng mga Muslim, ay mga pastor, ministro, imam ng demonyo. Mga anak ng Diablo. Masakit, di ba? Masakit. Pero yan kayo, yan maliwanag sinasabi sa Biblia. Ang hindi nagpapayag na si Kristo na parito na salman, nagkataong tao, is the Antikristo. Mga Antikristo kayo. Dinadaya niyo mga tao. Kaya ito, sa pagmamahal ko sa milyong-milyong mga miyembro na daya ninyo sa inyong mga matatamis na pangusap, nagpapakanwari kayo ng anghel ng kaliwanagan. Ang tatay nyo, sabi ni Apostolan, kayo sa inyong amang Diablo. Ang inyong amang Diablo, mamamatay. At hari ng kasinungalingan, siya ang father of lies, ama ng kasinungalingan. Kaya dito, puro kasinungalingan ang ginagawa nila, pandaraya sa mga tao. Kaya dito, ang aking inaaralan ay ang mga inosenteng miyembro na nadaya nitong mga bulaang mangaral ng mga Antikristo. Huwag kayong magagalit. Kapag kayo ay nanatili dyan sa kabila na narinig ang katotohanan ito, mga anak kayo ng Diablo, masakit. Pero kung diyan kayo masasaktan at magbabago, nagtagumpay ang ating pangaral. Sapagkat ating pangaral ay para sa inyo ng mga nadaya. Sapat kayo at tinuturing ko ng mga anak ng Diyos na nadaya ng Diablo. Kaya mga minamahal, hanggang dito muna tayo. Marami pa sana, pero ayaw kong lumagpas tayo sa oras. Kaya magpasalamat tayo sa Diyos sa salitang ito ng buhay. Maraming salamat po sapat naipayag ko sa mga minamahal ko nakikinig ngayon ang katotohanan ng pagka-Diyos ng sino mang tao na hindi maniniwala sa inyo na kayo ang Diyos na nagkataong tao, na Espiritu ng Antikristo, naway tumimo ito sa puso ng mga taong nadaya at sila ay magbalik loob sa iyo sa pangalan ng Jesus, sa pagkakisamot panalangin sa makapaling pangalan. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord.
Kapatid, tumuli ng kapatid Brother Ramos Salcedo, samantalang minamala, sa araw ng bukas, magkita-kit tayo para sa iba naman pagsa. We love you so much. But our Lord Jesus Christ loves you all. Amen. Good evening.